Sa mahiwagang burnay mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Hener, isa po sa mga long-time listeners ninyo. Sumulat po ako para ibahagi ang isang kwentong baka sakaling kapulutan ng aral ng mga kapwa ko tagapakinig. Ganito po kasi. May girlfriend po ako na itago na lang natin sa pangalang Caitlin. Hindi naging madali ang buhay niya simula pagkabata. Maagang namatay ang tatay niya pero sa halip na yakap at aruga ng isang ina ang maging sandalan, kabaliktaran ang naranasan niya. Lumaki siyang laging pangalawa sa mga boyfriends ng nanay niya. Habang siya ay naghihintay ng pagkain sa mesa, yung nanay niya nakikipag-date sa karelasyon. Wala man lang sumasalubong sa kanya pag-uwi para tanungin kung kumusta ang araw niya. May mga gabi pa nga na wala na ang nanay niya sa bahay. May mga panahong kailangan niyang manghiram sa kapitbahay para lang may baon kinabukasan. Kapag may sakit siya lang ang nag-aalaga sa sarili niya. Kailanman hindi siya naging prioridad ng sarili niyang ina. Pagdating niya ng college, ayaw na siyang pag-aralin. Sayang daw ang pera ang gagastusin. Dahil nagtatrabaho na ako, pinag-aral ko siya hanggang makatapos. May academic scholarship naman siya at nag-working student kaya suporta lang naman ako sa mga biglaang gastusin. Nang makatapos ang girlfriend ko at makahanap ng magandang trabaho, akala ko gagaan na ang buhay niya. Hindi pa din pala. Simula kasi nang makapagtrabaho siya, lahat ng gastusin sa bahay at duho ng nanay niya inaasa na rin sa kanya. Halos wala nang natitira para sa sarili niya. Kahit gusto niyang mag-ipon o enjoyin yung perang pinagtrabahuhan niya, hindi niya magawa. Dahil kita ko ang hirap at sakripisyo niya, niyaya ko tuloy siyang sumama na sa akin para may kasama siya sa araw-araw at maalagaan ko naman siya kahit paano. Sumama naman siya, pero kahit magkasama na kami sa iisang bubong, dala pa rin niya ang bigat ng responsibilidad. Buong sweldo niya pinapadala pa rin niya sa nanay niya. Hinayaan ko na lang. Tahimik lang akong umasang darating ang araw na pipiliin naman niya ang sarili niya. Malapit ang nanay ko kay Caitlin. Madalas kaming dalawin ni nanay, nagdadala ng pagkain, nagluluto at naglilinis ng bahay. Yung simpleng pag-aalaga na hindi naranasan ni Caitlin sa nanay niya, naramdaman niya sa nanay ko. Recently, umuwi si Caitlin na may dalang groceries. Nagulat ako dahil hindi yon ang nakasanayan ko. Normal na wala siyang pambili ng kahit ano dahil binibigay niya lahat sa nanay niya. Tinanong ko siya kung paano yung padala niya sa nanay niya. Ngumiti siya at marahang sinabi na tama na. Napagod na daw siya. Kahit daw naman kasi ano ang gawin niya, hindi sasapat sa nanay niya. Kinausap daw niya ang nanay niya at sinabing hindi na siya magpapadala. May trabaho pa naman ito at kayang mabuhay kahit hindi siya sumuporta. Niyakap ko ng mahigpit si Caitlin. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang pinili ang sarili niya. Pinili niya ang buhay na hindi puno ng obligasyon at sakit. Sa wakas, makikita ko na siya ng buo. Hindi yung laging may kulang dahil inuubos niya ang sarili niya para sa iba. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko at sana po ay mas marami pang tulad ni Caitlin
ang makaramdam na may karapatan din silang piliin ang sarili nila. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Hener. Hindi mo kami maloloko, Hineroso. Oo nga. Generoso Junior. May pahener-hener ka pang nalalaman dyan, ha? Ay, nako. Oh, well, all's well that ends well naman pala. Ganyan. At lagi naman din nating sinasabi yan na in order for us to be able to give love to other people or in order for us to serve other people, dapat tayo mismo sa sarili natin ay kahit paano buo tayo. Kasi Tama. kung kulang na kulang, ang daming question marks, ang daming butas, hindi rin tayo makapagbigay ng pagmamahal eh. So kailangan muna din talaga nating piliin ang ating sarili, parang si Caitlyn, 'di ba? Para makapagbigay din tayo sa iba. Well, isa siguro sa tutukan natin dito na bakit may ganitong klaseng tao kagaya ni Caitlyn na hindi na siya pinapahalagan, yung pinagdaanan niya hindi siya binibigyan ng tawag dito ng atensyon ng hindi nga siya pag-aralin pero panay pa rin siya ng bigay. Kasi ito yung mga tipo ng tao na hoping na makuha magbago nila yung atensyon Correct. na gustong-gusto nila especially sa magulang ni Caitlyn. Kaya binibigay niya na one day sana makita ako pero hindi eh. Ganun pa rin din. Doon lang sa pinansyal hanggang sa napagod na siya. Correct. Kaya nangyayari talaga yun, ha? Para ito ay mensahe din para dun sa lahat ng mga tulad ng nanay ni Caitlyn. Hindi ka man nanay, iba ano pa man ang role mo in life. Kapag ka ang isang tao ay napagod sa kasi hindi mo siya binibigyan ng halaga. Aalis din talaga yan, yes. Promise. Across the board to na relationship. Hindi lang mga magulang, pwedeng in romance, correct, diba? Nakikita natin parang niloloko ka, hindi ka na binibigyan ng worth ng partner mo pero bakit bigay ka kasi nga hoping that sana one day makita diba? siya. Alam mo, yung mga one day it will happen, it may happen. Kaya siguro talagang nandun pa rin sila sa level na, lalo na kung mahilig ka manood ng K-drama, na yung mga masusungit na mga boss na mga pogi, pwedeng maging malambot nung nakita ka lang pawisan, di ba? Yung mga ganon. Kaka-cellphone nyo yan. Kaka-cellphone nyo yan eh. Yan ang dahilan talaga eh, di ba? It may happen. I mean, wala naman ding imposible, di ba? Meron din naman tinatawag na character development, Yes, may tinatawag na nababago talagang isang tao, depende sa sitwasyon, pero it also may not happen. So, kailangan, meron ka lang ding, timeline, Yes, hangganan. Meron ka dapat indication na hanggang dito lang, na sagad lang. na to. Correct. Parang last na talaga ito. Kumbaga, okay lang, at okay yan eh, yung matiisin ka. Para sa akin, napakagandang trait yung matiisin Yes, ka. totoo. Kasi, ibig sabihin, kahit anong iba to sa'yo na pagsubok sa buhay, kakayanin mo kasi matiisin ka eh. 'Di ba? Pero dapat bigyan mo lang din ng hangganan yung pagiging matiisin kasi feeling ko yung pagiging matiisin at pagiging tanga, meron lang siyang thin line difference. Tama. 'Di ba? Matiisin ka pa ba o tanga ka na? Di ba? And it's not, again hindi lang kay nanay ito sa nanay ni Caitlyn, in all aspects, di ba? In life, in all roles. Correct. Di ba? Matiisin ka ba sa trabaho o ang tanga-tanga mo na dyan na tipong considered ka na as a slave, pero dahil matiisin ka, tinitiis mo na lang ang lahat kahit na may verbal abuse, kahit na pinagsasamantalahan ng iyong kahinaan, pagiging matiisin, meron talagang thin line difference or hairline, ika nga, hibla ng buhok Hindi ako na makarelate. difference. Okay. Sorry. Okay, balik tayo sa thin line. Yan. Wala ka nga palang hairline. Diba? So, meron lang thin line difference between pagiging matiisin at pagiging syungaers. Diba? So, dun tayo sa hanggang kailan ako matiisin at hindi ako tanga na. Kung bakit kami confident na sinasabi dito na dapat may thin line talaga siya sa pagiging matiisin at tanga kasi naranasan po namin ang magpakatanga. Correct. Naranasan namin maging matiisin na napunta sa tanga. Ayan. Sumobra na Sumobra kasi hindi na namin binigyan ng worth yung sarili namin. Kasi again, hoping na sana makita kami. Correct. Diba? One day, pero hindi nangyayari yung ganun Totoo. Minsan talaga may mga ganun na kailangan na lang din nating tanggapin that some people don't really change eh. Yes, Hindi talaga, they can only adjust for a while but they don't really truly change. Some people. So, yung ganun. love hindi naman nawawala yan. Pero kung minsan you have to use tough love eh. Diba? Medyo tingnan masakit mo, siya. At saka tingnan
tingnan mo, may trabaho pa pala si Mudra. Yun nga eh. Ngayon ko, dun sa towards the end of the kwento mo lang Akala natin sinabi. wala na, no? Akala ko naman si nanay, nakiki-ano lang, alam mo yun, parang sausaw sa yaman ng kanyang mga nagiging jowa, Oo. di ba? Or kaya humihingi sa anak, May ganyan. work pa pala. May work pa pala si nanay that Oo. can sustain nanay. Yan, Oo. tama yung very good yung ginawa ni Caitlyn Hiner. Oo. Na finally, she choose na na Herself, yung diba? sarili niya. Na hindi naman Kasi siguro... parang namamali mo siya ng atensyon sa nanay niya Oo, eh. Parang ganun ang nangyayari. And hopefully, tayo naman na mag-hope, hopefully with the absence. Oo. 'Di ba? Baka naman yun yung mag-work. Yan, Yung oo. absence ni Caitlyn sa buhay ng nanay Matuto niya. Yun yung naman nanay. yun naman yung hopefully Oo. maging parang dahilan kung bakit si nanay ay mag-iisip-isip na, Oo. teka lang, na-miss ko pala yung anak ko Nangyari niyan sa drama, sa Dear Love, Correct. sa mga teleserye. Yan, ganyan. Sa totoong buhay, may mangilan-ngilan. Oo, na pwedeng biglang natauhan, 'di ba, nung Oo, yan, umalis, yan. 'di ba? Mga ganon. Let's see. We don't hindi naman ni Caitlyn tinalikuran yung kanyang nanay. Wag Correct. naman din. Oo, It's oo. just that nag-set na lang siya ng boundaries. Yes, At yun oo. naman din yung importante. And Hiner, bigyan mo na ng label kung ano yung meron kayo. Yes, oo. Hindi yung ipinatira mo na lang sa bahay kasi gusto Oo. mong kupkupin. Ano bang plano mo? Yan, oh. Back Time to ka you. na. Ikaw naman. Oo. 'Di ba? Ikaw naman sa iyo, Hiner. So Oo. kung may ganyan kang pagmamahal sa kanya na to the point na in-invite mo siya sa buhay ninyo, Oo. sa bahay ninyo, 'di ba? Then it's about time that you make it legal. Make sure na gawin nating sagrado Yes, oo. itong Para ma-bless relationship, din kayo. correct. Itong relationship na meron kayo. Oh. Ganon. Kaya isa pa sa nakita ko na kung bakit na-let go ni Caitlyn yung nanay niya. Kasi yung atensyon na hinahanap niya doon sa biological mother niya, doon niya nakuha doon sa nanay ni Hiner. Correct. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na it's about time. Oo, Kasi may ganito tao pala pala. na nagva-value sa akin. Totoo. Oo. And again, across the board po ito hindi yeah. lang ito nanay. Oo. So kapag ka ikaw, kabisyo, nandyan ka sa isang relationship na medyo toxic, ayaw mo lang i-let go kasi sayang naman yung maraming taon namin Yes, together. oo. Grabe naman yung pinagdaanan namin. Ang Tama. dami na namin pinagdaanan na ano tawag doon, na pagtagumpayan namin, all the challenges that we were able to face, Yes. ganyan. Sayang naman. Pero toxic na. Correct. 'Di ba? Kasi iniisip natin na Nauubos ka na. correct, Oo. naubos ka na pero nandun ka pa rin. Correct, 'Di ba? Kasi oo. iniisip nga natin walang ibang pwedeng magbigay ng pagmamahal. Yan, O katulad oo. ng kwento nito ni Caitlyn na ay meron, deserve ko naman pala na, Oo. kamahal-mahal naman pala ako. Ayan. Doon yun nakita nyo sa nanay ni Hiner. Correct. Oo. O, 'di ba? So yun din yung para sa iyo. This is the sign that you are waiting for kung dapat mo na bang i-let go yung toxic na relationship. Tama. Oo. Oo. Kasi hindi naman yan lang ang pwede magmahal sa iyo eh. Kasi May mga kung- iba na pwede. Kung para talaga sa'yo yan, mangyayari yan. Maghahabol yan sa'yo. correct. Pero try to choose yourself muna. Correct. Oo. Hindi namin sinasabing mali na pinili mo ang nanay mo or pinili mo yung toxic na relationship Oo. na yan. Kasi pinili mo naman kasi mahal mo eh. Oo. Pero mag-set tayo ng boundaries. Tama. Diba? Balik tayo. Oo. Diba? Nandun ka pa ba sa matiisin? Ayan. O nandun ka na sa tanga? Diba? Alin ka dun, girl? Ayan, oo. Dun Ayaw ka na. natin yung maging tanga ka. Ayaw na. Oo. Gusto natin na nandun ka na sa matiisin. Nagtiis. Oo, Ganyan. Kasi nagmamahal. Kasi kami binder than that. Yes! Oo. Kaya, kung mararanasan nyo lang din, at least matututo din naman kayo dyan sa yan, experience oo. na yan. Tama. Diba? Yun naman yun eh. We learn from our mistakes. Yes. Salamat sa iyo, Hiner, na hopefully mag-propose na at gawin ng Oo. sagrado ang inyong relationship. Correct. Thank you for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang inamon, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, Hiner. Pakasal na kayo ni Oo, ni Caitlyn para lubusan maging buo yung sarili niya na Correct. minamahal siya ng nanay mo at ikaw din pinakasalan mo siya. Tama. Oo. So parang all the love that was lost. Kasi Yes, syempre oo. longing din yan for a Correct. father figure. Ang Oo. daming pagmamahal na parang hindi na bigay sa kanya. Oo. Imagine, 'di ba, yung happiness that you will Kasi she's actually been feel. chasing that love sa Oo, mother niya na hindi totoo. niya talaga nakuha eh. Correct. So imagine ko halimbawa na nabigay mo yon with the
proposal of marriage, 'di ba? Then go, seal the deal. Ayan. At kung kailangan mo ng host sa Alam iyong na wedding, this. alam na this. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic. O siya, salamat na marami sa Alright. pagtutok sa amin. Ingat po kayo mga kabisyo ha. Bye. Grabe, May na pala. Kaya nga. Bye.